Ang genius na si Joris de Guzman ay lalong kinakitaan ng sobrang katalinuhan nang ito ay tumungtong sa grade school at napagsabay pa niya ang high school at college. Kung paano niya ito nagawa, alamin natin sa follow-up report ni Catherine De Castro. 4 na taong gulang si Joris nang pumasok sa kindergarten, subalit ang nangyari. From kindergarten, naging first grade, second grade, in-skip niya ang third grade. And then naging fourth grade, fifth grade, in-skip niya yun ang sixth grade. Tapos naging seventh grade na siya. So seventh grade siya at the age of 10 years old siya. At habang nasa grade 7 na si Joris ay uma-attend na rin siya ng kolehiyo. Sa morning, nasa high school siya, 7th grade. Sa afternoon, he's taking yung mga classes sa college. Summertime, naboboard siya of 2000. Naboboard siya, sabi niya, I want to get some advanced classes sa mathematics. Kasi mga back to like 5 years old. Ano niya na yan, memorize niya na yung mga sign numbers pre-algebra So, nagtumawag siya rito sa San Bernardino Valley College. Sabi, yung mga tao na mabait naman. They gave us a chance na sige, fair deal, pupunta kayo rito, yung bata magte-test, placement test, as like anybody na papasok, admission process. Tapos may interview siya sa dean, sa vice president ng school. Nung lumabas yung result ng placement test niya, above pa dun sa mga incoming na high school student. So wala silang choice, college student. So wala silang choice kung hindi acceptin yung bata. At mula 1st hanggang 7th grade, natamo ni Joris ang pinakamataas na marka sa kanilang eskwelahan na karaniwang 100 o perfect A's. He is wonderful. He got the highest grade in the whole class, and his work was perfect. I've had other young students, but never who understand at a level that he understands. Yes. His level of understanding is equal to or above the adults in the class. So it's wonderful and very polite. His scholastic performance has been fantastic. The first time I saw Joris in my classroom, I thought maybe he was an elementary school child who had wandered into the classroom. Straight A's, straight A's all the way. Nothing but the best from him. But you can also tell he has an advantage intellectually, that he is way, way, way above the average student. Dahil sa pambihirang katalinuhan ni Joris, nakatanggap siya ng parangal mula kay Governor Gray Davis ng California at natanggap din niya ang President's Education Award for Educational Excellence mula kay President George Bush. Hindi na rin mabilang ang mga trophy, citations at commendations na natanggap ni Joris dahil sa kanyang academic excellence. Ayon kay Joris, wala siyang sikreto o formula sa pag-aaral. Madali lang umano siyang mabore. Kaya sa umpisa pa lang ng school year, binabasa na niyang lahat ang kanyang mga libro. Wala po akong set schedule na para mag-aral. Pagka gusto ko lang mag-aral po ako. Pero kasi ang ginagawa ko po, pag start nung semester, they give you the syllabus. So alam mo na kung anong homework kailangan mong gawin. So I just work ahead para I'm on time. Wala rin pressure mula sa mga magulang para piliting mag-aral o mag-excel si Joris. We know his capabilities. So no pressure at all. Kasi everything na he wants to do, we support him. I just think na kaya ako ganito kasi yung love, time, affection, lahat ng binibigay sa akin ng mami at daddy ko, along with God, ang reasons na ganito po ako. Subalit sa kabila ng kanyang katangi-tanging talino, lumaking normal si Joris na may mga hilig tulad ng mga pangkaraniwang bata. He played competitive sports like basketball. He started when he was 4 years old, nagsasoccer na siya. And then up to now, nag-aano din siya. He's in a league, basketball league. Ang paborito ko po, kung fu tsaka basketball. Favorite ko basketball kasi it's a team sports, tapos it takes cooperation and communication to excel and do good in that sport. Let's say he has a homework. Mag-aaral siya for 30 minutes to an hour. Tapos ngayon maghaharot. Makikipagharutan sa daddy niya, makikipagsuntukan. Tapos balik uli dun sa studies niya. Pero all those time bukas ang radyo.
Ang matatas na pananagalog ni Joris na di karaniwan sa anak ng mga Pilipinong isinilang sa Estados Unidos ay sadyang ikinintal sa kanya ng mga magulang mula sa pagkabata. So sa bahay, hindi kami nag-uusap ng English. Tapos sa gabi, kukuha kami ng mga Tagalog books. Yung mga No Limitang Hire na Tagalog, yung mga balarila pa nung dati, yung mga books namin sa Pilipinas noon. Pinadala namin yun, tapos mga poem na Tagalog. Binabasa niya yun. Isang stanza siya, isang stanza ako, isang stanza si Joris. So we take turns in reading para hindi lang yung siya ang babasa. Tapos explain mo kung ano ibig sabihin yan. Kaya yung malalalim na Tagalog, natututunan niya. Sa kasalukuyan ay sophomore na o nasa second year na si Joris sa San Bernardino Valley College at sabay na tinatapos ang 2 taong mga kursong bachelor's degree in computer science at bachelor's degree in mathematics. At ngayong summer ay lilipat siya sa California State University San Bernardino upang doon tapusin ang mga naturang kurso. I've been the president here for almost 5 years and we've not had anyone as young as Joris. Oh, his achievement is wonderful. He's such a, what I like about Joris is he's such an outstanding student, but he's also an outstanding young man. He's very mature, very personable, and very committed to his academic education. We're very happy to have him at the university. He's going to be the youngest student we've had on campus. It's very exceptional. We were very surprised, and when I first saw Joris, hindi ko lang kung bibigyan ko siya ng coloring paper or yung brochure namin. He's very young, and this is a good way for the university to attract magagaling na estudyante sa aming campus. Ang estimate ko kung 2 taon pa siyang mag-aaral para sa mathematics and computer science, I think by the age of 12 plus 2, 14 or 15, tapos siya ng kanyang degree. And I don't think there is anyone in the campus who has graduated at that age. Sa tinatamasang karangalan ni Joris ay ang mga magulang na sina Edwin at Tess de Guzman, ang punong-puno ng pagmamalaki at pasasalamat. At ang payo nila sa mga magulang. Siguro one thing din yung ilapit natin sa God. Kasi malaking bagay yan Yung attention natin, tsaka yung pagmamahal natin sa anak, asikaso. At tsaka, siyempre, yung disiplina. Tsaka yung pagmamahal ng magulang. I mean, of course, talaga namang mahal natin yung anak natin. Pero yung extra time na ibibigay natin sa kanya, that really adds up. It really adds up. Tsaka, yung bang, kasi iba yung masaya Iba yung masaya ang bata, masaya kayo sa bahay. 2 motto ko. One says, when you aim high and always achieve it. And the other one says, education is for everybody, so get your share. At para naman sa kabataang Pilipino. Although na different ang situation ko sa kanila, I guess this could relate. I just want them to know that tayo mga Pilipino, laging pinanganak na may angking talino, and we have to utilize it. We have to use it. At lahat ng ito ay utang umano ni Joris sa mga sumusunod. My parents, because they're always there to support me, and God, because without Him, I wouldn't be the one I'm today. Gayong at home na ang ating mga kababayang nag-immigrate dito sa Amerika, hindi maipagkakaila na ang racial discrimination at pagiging second-class citizens ay hindi na maaalis sa kanilang isipan. Pero si Joris de Guzman ay isang halimbawa at huwaran na ang lahing Kayumanggi ay maipagmamalaki at kahit saan mang panig ng mundo, kayang umangat ng mga Pilipino. Mula rito sa San Bernardino, California, ako si Catherine De Castro para sa Magandang Gabi, Bayan. At sa darating pong ika-20 pa ng Mayo, magiging 12 years old si Joris. At balak niyang kumuha ng abogasya sa Harvard University. Isa po ito sa pinaka-prestiyosong pamantasan sa Amerika. At sana ma-share din ni Kabayang Joris in the future ang kanyang talino sa atin namang pamahalaan at syempre sa mga kapwa niya Pilipino. At sa aming pagbabalik, maituturing nga bang